Babangon ako. Dudurugin ko kayo lahat. Kabanata 1. Ang 26 na taong gulang na si Richard Wolff ay isang lalaking may asawa na ang kahihiyan ay kilala sa buong Springfield City. Siya ay nanirahan sa pamilya ng kanyang asawa, ang mga Manson, at tinatratong parang alipin sa loob ng 3 taong pagsasama niya. Ang dignidad ay isang bagay na banyaga sa kanya, ngunit sa wakas ay nasiyahan na rin siya sa isang nakamamatay na gabi. Sa nakalipas na 3 taon, nagtrabaho siya tulad ng isang kabayo sa kumpanya ng mga Manson bawat araw, ngunit ang kanyang sweldo ay kailangang ibigay sa kanyang asawang si Marilyn na hindi man lang niya makukuha ng hindi humipo ng distansya. Sa oras na umuwi siya sa gabi, kailangan niyang maglaba, maglinis, magluto, at gumawa ng lahat ng uri ng gawaing bahay. Gayunpaman, nagsumikap siya nang hindi nagrereklamo. Naisip niya na ang paggawa ng lahat ng iyon ay magpapahintulot sa kanya na patunayan ang kanyang kahalagahan sa kanyang asawa at makumbinsi itong manatili sa kanya hanggang sa pagtanda nila, ngunit ang natanggap niya bilang kapalit ay isang malaking regalo, isang sanggol. Ang kanyang asawa, na kahit minsan ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makalapit, ay nagdadalang tao, at malapit na siyang maging ama. Pero may mag-iisip ba ng magandang balitang iyon? Mabuti ang sahig, Richard. Walang kwenta ka. Wala ka bang magawang tama? Bakit ka namin hahayaan na manatili sa amin kung ang isang aso ay mas mahusay kaysa sa iyo? Ang mga masasakit na salita ay nagmula sa biyenan ni Richard na si Helen Manson. Tinuro niya ng daliri ang mukha nito habang pinaparusahan siya na parang wala ng bukas. Tumangala si Richard at duguan ang mga mata nito dahil sa galit. Helen. Richard gritted his teeth and suppressed the voice in his throat. Don't call me by my first name. Hindi ka karapat-dapat para tugunan ako ng ganyan. Si Helen ay may ekspresyon ng pagkasuklam at paghamak. Nanatiling tahimik si Richard at pinipigilang magsalita. Bigla na lang. Si Elder Manson, gaya ng pagkakakilala niya, ay dinala sa ospital sa likod ni Richard ng mga 8 milya o higit pa. Ang matanda ay nakatanggap ng paggamot sa tamang panahon at sa gayon ay naligtas sa pamamagitan ng kabaitan ni Richard. Malamang na nadama ni Elder Manson na maingat na bayaran ang pabor sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanyang apo, si Marilyn, kay Richard. Lahat ng iba sa pamilya ay tutol dito, ngunit ang matanda ay nagbingi-bingihan sa kanila. Simula noon, si Richard ay nanatili sa Manson sa loob ng 3 taon. 3 taon. Imposibleng gumawa ng anuman sa mapait na mag-inang duo na iyon. Si Marilyn at ang kanyang pamilya ay tumingin sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso dahil lamang siya ay isang ulila na walang mga prospect at walang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, si Marilyn at ang iba ay patuloy na kinukulit, sinasampal, at pinagalitan siya sa bawat pagkakataon. Napigilan ng kanyang biyenang si Helen ang kanyang sarili, ngunit kaunti lang. Mula nang pumanaw si Elder Manson dahil sa sakit 1 buwan na ang nakararaan, halos pinag-ibayo na ni Helen at ng lahat ang kanilang pagsisikap na itaboy siya sa pamilya at ginugol ang kanyang mga araw sa pagtrato ng mas masahol pa kaysa sa isang aso. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Marilyn, amoy alak. Nakasuot ng mga nakaistilong damit at itim na medyas na sutla, ang lakad ng kanyang mahahabang binti at ang kanyang mapang-akit na namumula na mukha ay hindi mapaglabanan ng halos lahat ng lalaki. Mula nang siya ay bumalik, tumingala si Richard sa kanya at nakaramdam ng matinding kirot mula sa kanyang pusong nananakit. Hindi niya maisip kung paano niya nagagawa ang sarili na lumabas para uminom kahit noong buntis siya. Ang unang instinct ni Richard ay ang ulo at alalayan siya, ngunit agad siyang tinulak ni Marilyn. Hands off me. Pack up your stuff now and get the hell out of here. Magdi-divorce tayo sa Civil Records Office bukas. Ano? Bakit? Sa puntong iyon, nagpakita si Helen at nagsimulang magmura kay Richard nang makita niya itong nakatayo doon na nalilito. Anong ginagawa mo, Richard? Dalhin mo ang isang palanggana ng tubig at simulan mong hugasan ang mga paa ni Lulu. Lumapit si Helen kay Marilyn na may mapagmahal na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng babae sa pinakamaamong asal at nag-aalalang nagtanong, bakit ka umiinom ng labis na alak?
Hindi ito maganda para sa sanggol. Masyado kang nag-effort para tuluyang mabuntis ang anak ni Brody, kaya hindi mo dapat hayaang may mangyari sa kanya. Anabangan na niya ang pagkakaroon ng apo kahit na ilang buwan pa lang bago ang takdang petsa. Isang lalaki ang magbibigay ng pagkakataon sa kanyang anak na maging asawa ni Brody. Ang tanging dahilan kung bakit niya pinananatili si Richard ay dahil hindi siya sigurado sa kasarian ng sanggol. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng isang tao na mag-alaga sa kanyang anak na babae, at ang isang babysitter ay magbabayad ng karagdagang pera. Sapat na ang paghihirap ko sa kawalang silbi mo sa nakalipas na 3 taon, Richard. Maghiwalay na tayo bukas. Tumingin si Marilyn kay Richard na may malamig, mayabang, at mapang-asar na ekspresyon. Naramdaman agad ni Richard na parang tinusok ng libu-libong palaso ang kanyang puso. Alam niyang hindi siya karapat-dapat kay Marilyn, at gayunpaman ay nagpatuloy siya sa pagsusumikap at tiniis ang lahat sa loob ng 3 taon sa pag-asang makuha ang pagsang-ayon ni Marilyn. Hindi niya alam na makakatanggap siya ng kahilingan para sa diborsyo kapalit ng lahat ng kanyang pagsusumikap. Tama ka. Hindi nagtagal ay naintindihan na ni Helen. Kung tutuusin, may anak na kami ngayon ni Brody, at masisira ang reputasyon namin kapag may lumabas na balita na nakatira pa siya sa amin. Pagod na ako. Pwede mo ba akong ihatid sa kwarto ko para makapagpahinga ako? Naiinis ako sa paningin ng lokong ito. Magiliw na hinaplos ni Marilyn ang kanyang tiyan at nagsimulang mag-alala kung ang ibang mga babae sa paligid ni Brody ay susubukang makialam sa kanila kapag lumaki na ang kanyang tiyan. Habang tinutulungan ni Helen si Marilyn na pumasok sa silid, tinabihan niya si Richard, bakit nandito ka pa? Mananatili ka ba at mag-aalaga ng isang sanggol na hindi sa iyo? Sa sandaling iyon, ang kahihiyan, galit, at iba pang negatibong emosyon ay nagsimulang maneg sa puso ni Richard. Para siyang isang inabandunang ligaw na walang awa na itinaboy sa bahay nito. Lahat ng kanyang ari-arian mula sa 3 taong pagsasama, kabilang ang kanyang ID card, ay itinapon sa basurahan, at ang pinakamatinding emosyon ni Richard noon ay ang mapait na pagkabigo. Wala siyang tirahan. Sa 3 taon na iyon, ipinasa ang kanyang mga kita sa trabaho. Busog sa kanyang biyenan at hindi siya nabigyan ng kahit isang sentimo. Siya ay katulad ng isang ligaw na aso. Si Richard ay gumala sa kalsada at napunta sa isang sementeryo, kung saan naramdaman niya ang malamig na hangin sa loob ng kadiliman. Nakatayo siya sa harap ng isang lapida na may malungkot na ekspresyon at nanlaki ang mga mata, ngunit wala ni isa. Nalaglag ang luha. Hindi niya alam kung galit, kawalan ng pag-asa, o pagkabigo. Tahimik siyang tumingin sa lapida ng yumaong Elder Manson, ang tanging taong nagprotekta sa kanya at nag-aalaga sa kanya sa 3 taon na iyon. Matapos mapalayas sa bahay, naramdaman ni Richard na magbigay ng respeto sa matanda sa huling pagkakataon. Pinakamurang bulaklak. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa loob ng 3 taon na ito, Sir. Hiwalayan ko na si Marilyn bukas, nabigo akong matupad ang iyong inaasahan. Namumula ang mga mata ni Richard. Lumuhad siya sa dilim ng gabi at yumuko sa lapida ni Elder Manson ng ilang beses na magkasunod. Mahirap ilagay sa mga salita ang pait at kalungkutan sa kanyang puso. Nang magbigay siya ng respeto, kumuha siya ng isang palawit, hinawakan ito sa kanyang kamay, at naupo sa lupa habang nakatalikod ang likod sa lapida. Lingid sa kaalaman ni Richard, ang pendant ay tila kumikinang na may puting liwanag, halos parang nararamdaman nito ang galit at kahihiyan sa loob niya. Kabanata 2. Umalis si Richard sa sementeryo matapos magbigay ng respeto kay Elder Manson, ngunit bago siya umalis sa lugar, nakita niya ang isang magandang babae na nakasuot ng off-eyewear na nakatayo sa pasukan. Maganda ang kanyang figure, at nagtaka si Richard kung bakit ang isang tulad niya ay dadalaw sa sementeryo sa kalagitnaan ng gabi sa halip na mahimbing na natutulog sa kama. Gumamit din siya ng makapal na pampaganda, na nagudyok sa kanya na mag-double take sa kanya. She seemed unhappy and muttered something along the lines of, broke *SB****. Karaniwang hindi pinapansin ni Richard ang mga ganoong pananalita noong nakaraan dahil hindi siya naninindigan na makakuha ng anuman kung mag-react siya sa mga ito.
Gayunpaman, ang sorpresang ibinigay sa kanya ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagbubuntis sa anak ng ibang tao, at ang kanyang pagpapaalis sa bahay, ay nagpalungkot sa kanya. Gusto niyang ilabas ang kanyang nararamdaman. Sa isang mainit na ulo ng impulsiveness, tumakbo siya papunta sa babae at sinabing, "Sa halip maaga ka para ihandog ang iyong sarili sa labas ng kalye. Magkano ang sinisingil mo para sa isang gabi? Nagkataon lang na maganda ang mood ko ngayon." Ang totoo, walang kahit isang sentimo si Richard sa kanyang bulsa. Nang inig siya ng bahagya ng magsalita at nag-aalalang kabit ito dahil wala na itong ibabayad sa kanya. Sa kabutihang palad para sa kanya, namula ang mukha ng magandang babae at napatitig siya kay Richard pagkatapos marinig ang pahayag nito. Siya ay isang prim and proper woman, it seems. Lihim na gamaan ang pakiramdam ni Richard. Marami siyang naranasan sa Mansons noong araw na iyon at natamaan na siya. Nang makita niyang nakatitig sa kanya ang babae, idinagdag niya ang isa pang pangungusap, "Anong tinatitigan mo? Hindi mo ba narinig ang tanong ko? Tinanong kita kung magkano ang singil mo para sa isang gabi. Anong mali? Inaasahan mo bang papakitaan ka ng ilang dignidad kahit na ibinebenta mo ang iyong sarili? I used to do combat training, you know, so you're the one who should be thanking me for a good time instead." Ang pananalitang iyon ay lalong ikinagalit ng babae at agad itong sumigaw, "Anong pangalan mo? Saang kumpanya ka galing? Ano sa iyo? Naisip mo bang pumunta mismo sa lugar ko?" Hindi basta-basta sasabihin ni Richard sa mga random na tao ang tungkol sa kanya. Ang huli ay nakaramdam ng labis na hinanakit. Sa pagliko ni Richard upang umalis, nakita niya ang dalawang makulimlim na kabataang palihim na papasok sa sementeryo. Kanya-kanya silang may hawak na sako at lubad. Hindi nila nakita si Richard dahil masyadong madilim ang lugar at nakaharang ang paligid ng mga puno at lapida. Annie. Nakikita ng matalinong tao na walang kwenta ang dalawang iyon. Kumunat ang noo ni Richard at inakala niyang hinahabol nila ang babaeng iyon at kaya nagpa siya na sundan sila ng palihim. Sigurado, ang magandang babae na tila naghihintay sa sementeryo ay agad na sinugod mula sa likuran ng dalawang lalaki at isinilid sa sako. Ang kanyang bibig ay napuno ng isang pares ng mabahong medyas, at ang lahat ng kanyang pakikibaka at pagtutol ay walang kabuluhan. Hindi nagtagal, hinawakan ng isa sa mas malalakas na lalaki ang babae habang ang isa naman ay nagdala ng isang malaki at mabigat na bato at itinali ito sa sako. Sa kanila pagkatapos ay binuhat ang bato at itinapon ito sa ilog na may isang palo. Lumaki ang mga mag-aaral ni Richard. Ito ay pagpatay. Ang unang instinct ni Richard ay ang tumakas, ngunit siya ay nag-aalala na magulat siya sa mga lalaki sa anumang tunog na kanyang ginawa habang ginagawa iyon. Dahil dito, patuloy siyang nagtago sa likod ng lapida at naghintay hanggang makaalis ang dalawang lalaki bago maingat na inilabas ang kanyang ulo. Pagkaraang makapag-isip, tumalon si Richard sa tubig. Siya ay maaaring isang duwag na tao, ngunit ang mga pagpapahalagang itinanim sa kanya mula pagkabata ay nangangahulugan na hindi siya maaaring tumayo at panuurin ang isang mahinang babae na pinapatay sa kanyang harapan mismo. Nailigtas ni Richard ang babae sa tubig nang wala sa oras. Hindi niya pinansin na basang-basa siya at hinihingal at agad na kinalas ang sako. Sa kasamaang palad, hindi niya napansin na nasa tabi lang siya ng punyal na ibinagsak ng isa sa mga lalaki. Sa ibang lugar, ang dalawang binata ay pumunta hanggang sa kalsada sa labas ng sementeryo, kung saan nakaparada ang isang high-end luxury SUV. Papasok na sana sa kotse at aalis nang walang malay na inabot ni Marco ang kanyang bota. Nag-iba ang ekspresyon niya sa isang iglap. "Dang, nalaglag ko ang punyal ko. Malamang nasa tabi ng ilog. Kailangan nating magmadali at ibalik ito. May mga fingerprints ito." Tumakbo ang dalawang lalaki pabalik sa ilog. Nang buksan ni Richard ang sako, basang-basa na ang babae sa loob. Ang kanyang puting pangitaas at isang maiksi, hiphagang na palda ay basang-basa, mahigpit na nakakapit sa kanyang katawan at nagpapatingkad sa kanyang hubog at katangi-tanging figure. Ang kanyang pangitaas, sa partikular, ay nagsiwalat ng hindi malinaw na mga bakas ng kanyang maliit na itim na lace na bra. Napakagandang tingnan.
Hindi napigilan ni Richard ang lumunok. Akala niya ay isa ng napakagandang babae si Marilyn, at hindi niya akalain na ang babaeng nasa harapan niya ay hihigit pa sa kagandahan ni Marilyn ng 1 milya. Ang babae ay nasa ilalim ng tubig nang may sapat na tagal na ang kanyang mukha ay maputla at hindi siya makahinga. Walang nagawa si Richard kundi ilagay ang isang kamay sa kanyang sapat na dibdib at bigyan siya ng kaunting paghinga mula sa bibig. Nagulat siya, malambot ang kanyang dibdib at mas malambot pa ang kanyang mga labi, ang huli ay halos may bahid ng tamis sa kanila. Hindi napigilan ni Richard na magpantasya. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay muling nabuhayan siya ni Richard. Bilig. Umubo ang babae ng ilang subo ng tubig. Bahagyang nanginig ang kanyang mga pilikmata at sa wakas ay nanimbalik ang kanyang pakiramdam. Naramdaman ng babae ang init sa kanyang mga labi. Nang muli niyang iangat ang kanyang ulo, nakita niya ang kamay ni Richard na hinahaplos ang kanyang binti, kaya sinipa niya ito sa ilog dahil sa galit. Pinagalitan pa niya ito, "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Dinadamay mo ako ng ganoon. Pervert ka." Kasuklam-suklam. Nagulat si Richard at tuluyang nahulog sa tubig. Ilang beses siyang napahagulhol at naghampas-hampas sa ilog bago matagumpay na nakaakyat pabalik sa pampang. Sa sandaling iyon, mas nakakaawa pa siya kaysa dati. Napakaraming pagkakamali ang dinanas niya noong araw na iyon at tumingin sa babae na may galit na galit. Hindi man lang siya nag-abalang ipaliwanag ang nangyari sa kanya. Pare-parehas lang ang mga babae. Iniligtas kita at binigyan kita ng bibig, ngunit sa halip na magpasalamat, sinipa mo ako sa ilog. Wala bang itinuro sa iyo ang iyong mga magulang? Sa tingin ko ay dapat kitang parusahan sa ngalan ng iyong ama. Sabi ni Richard at humakbang papalapit sa kanya. Ang babae ay nagsimulang magpanik, at ang kanyang buong katawan, pati na ang kanyang dibdib at boses, ay nanginginig. Hoy, tumigil ka na sa panggugulo. Kung may gumawa sa kanya ng isang bagay sa gayong tiwangwang na lugar at itapon siya pabalik sa tubig, walang makakahanap ng anumang ebidensya. Pagkatapos ay inagaw ni Richard ang kanyang cellphone at susi ng kotse na nasira ng tubig. Sinira niya ang kanyang selda sa pamamagitan ng pagbagsak nito ng malakas sa lupa at pagkatapos ay itinapon ang susi ng kotse sa tubig. Nasa labas tayo ngayon, at sinira ko lang ang cell mo. Paano kung umalis ako ngayon at sumakay ng taxi pauwi? Paano ka mabubuhay dito? Hindi ka makakatawag ng taxi nang wala ang iyong cellphone, at hindi mo mabubuksan ang iyong sasakyan ngayong lumalangoy ang mga susi kasama ng mga isda. Gusto mo bang umuwi? Well, taba ng pagkakataon. Iiwan na kita dito kung saan kahit ang damo ay hindi tumutubo. Ito ay isang sementeryo, kaya sigurado akong marami kang makakasama sa gabi. Pagkatapos ay naglakad si Richard nang may malalaking hakbang. Natakot ang babae kaya nanginginig siya na parang dahon at umiyak, "Hindi. Huwag. Huwag gawin ito. Nakikiusap ako sa iyo." Kabanata 3. Ang sementeryo ay matatagpuan sa isang malayong lugar, sa simula. Kumpiyansa si Richard na walang multo sa paligid, ngunit hindi niya masabi ng tiyak ang maraming tsismis na nagkukubli ang mga lobo sa paligid. Basang-basa ang babae matapos mahatak palabas ng ilog, at hindi na siya makakalakad ng malayo dahil nasugatan siya. Kung isa sa alang-alang kung gaano kalayo ang lugar, halos tiyak na walang pupunta doon upang iligtas siya. Para sa isang babae na ang mga susi ng kotse ay itinapon sa ilog at nabasag ang cellphone, ang magpalipos ng isang gabi ay mas masakit kaysa sa kamatayan. Sa kasamaang palad para sa kanya, lahat ng intensyon ni Richard ay parusahan siya para sa kanyang kawalan ng utang na loob. Si Richard ay lumayo. "You jerk. Huwag mo lang akong iwan dito." Sinubukan ng babae na habulin si Richard, ngunit lahat iyon ay walang kabuluhan habang galit itong umalis. Nagmura siya ng masama at nalungkot siya, dahil hindi niya inaasahan na ang isang marangal na dalagang tulad niya ay magdaranas ng ganoong pagtrato sa kamay ng isang ordinaryong tao. ****. Kapag nalaman ko kung sino ka, sigurado akong babayaran ka. Sigaw ng babae, na ang pangalan ay Iris Young. Sa sandaling sinabi niya iyon,
nagpasya si Richard na huwag siyang pansinin ng mahigpit kahit na nakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili na kumilos kanina. Ngunit kahit papaano ay hindi malaglag kahit isang luha. Naputol ang takong ng kanyang high heels, at nanginginig siya dahil sa lamig ng hangin dahil basa pa ang kanyang katawan. Maingat siyang tumingin sa paligid nang maramdaman niya ang nakakasindak na paligid. Kahit na walang mga lobo sa paligid, walang sinasabi kung sila ay anumang supernatural na pagpapakita dahil sila ay nasa isang sementeryo. Kinasusuklaman niya si Richard sa bawat himaymay ng kanyang katawan, dahil hindi siya kailanman nagdusa ng ganitong pagmamoltrato sa buong buhay niya bilang isang layaw na panganay. Anak sa kanyang pamilya. Si Richard naman ay nagsimulang magsisi sa kanyang ginawa sa loob ng 1 o 2 minuto pagkatapos umalis. Siya ay isang mabuting tao na may mabuting puso, at kung wala ang kabutihang iyon sa kanya, hindi niya nailigtas ang matandang Elder Manson sa nakalipas na mga taon at tiniis ang lahat ng pagpapahirap sa kanya ng mga Manson sa loob ng maraming taon. Noong binatukan niya ang babae kanina, paimpol niyang ibinuhos ang lahat ng sama ng loob kina Marilyn at Helen sa inosenteng si Iris. Ang kanyang maikling paglalakad ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong kumalma, lalo na't may banayad na hangin na umiihip sa kanya. Naisip niya sa kanyang sarili, baby siya. Ang paggawa niyan sa kanya ay lalampas sa linya ko. Kahit na hindi siya nakatagpo ng mga lobo o multo, magkakaroon pa rin siya ng masamang sipon kung nanatili siya dito buong gabi. Kakainin ako ng konsensya ko habang buhay kapag may nangyaring masama sa kanya. Tama na ang pananakot sa kanya ng kaunti. I shouldn't leave her here the entire night. Tumalikod si Richard at hinanap siya. Pagdating pa lang niya sa lugar kung saan niya iniwan si Iris, wala na siyang makita ay nabalisa si Richard. Hinanap niya ito ng mataas at mababa ngunit wala siyang nakita maliban sa matataas na takong nito. Hindi magandang senyales iyon. Alam ni Richard na may problema si Iris, at hindi nagtagal ay narinig niya ang mahinang paghingi ng tulong ni Iris. Tumakbo siya papunta sa direksyon ng tunog at muling bumalik ang galit niya. Bumalik na pala ang dalawang magnanakaw noon, at hindi na lang nila agenda ang pagpatay kay Iris. Kahit sino ay maaaring hulaan na ang mga lalaki ay nakakaramdam ng kaunti nang bumalik sila at nakita si Iris na basang-basa at tumutulo. Halos nahubad na si Iris nang matagpuan siya ni Richard. Sa puntong iyon, tuluyan na niyang binaliwala ang katotohanang hindi siya katugma sa dalawang lalaking iyon at tumakbo siya para sipain sila. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at nakita na si Iris ay bumaba sa kanyang huling piraso ng damit. Kahit pilit niyang takpan, hindi niya naitago ang kumikinang na pagiging patas ng kanyang exposed na balat. Si Richard subconscious ay nasilaw sa kanyang kaaya-ayang figure at itinuring siyang isa sa mga pinaka-nakamamanghang babae na nakita niya. At least, mas maganda ito kaysa sa figure ni Marilyn nang sumilip ito sa kanya habang naliligo ito. Ayos ka lang ba? Hinubad ng guilty na si Richard ang kanyang damit at inihagis kay Iris para matakpan ang kanyang katawan. Nagmamadaling tinakpan ni Iris ang kanyang mga damit, ngunit nakaramdam siya ng galit at kawalan ng magawa nang makita niyang ang tagapagligtas niya ay si Richard. Nag-isip ang kamay niya at gusto siyang sampelan sa mukha, ngunit dahil sa eksenang nakita niya sa gilid ng mata niya, sumigaw siya. Mag-ingat ka. Nagbabala siya, ngunit huli na ang lahat. Ang masasamang tao, na nakasuot ng itim na suit, ay isang matatag na tao. Sa kabaligtaran, si Richard ay may ordinaryong katawan at kaya nabigo siyang harangan ang lalaki. Sa isang sipa, pinalipad ng lalaki si Richard ng 2 o 3 metro ang layo. Pagkatapos ay inilabas niya ang punyal na nalaglag niya kanina at ngumisi. Trying to get yourself killed. Ang lalaking nakaitim na suit ay tumapak sa dibdib ni Richard at itinaas ang nagniningning na punyal para patayin si Richard. Sa likod niya, ang lalaking kanina pa naghubad ng damit ni Iris. And was kicked by Richard urged, Marco, the youngs are powerful, and it won't be long before they track us both down. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Harapin mo sila at huwag kang magkamali. Yan ang mayaman, galing sayo. Medyo malungkot na naisip ni Marco.
Kung tutuusin, tatapusin na sana nila ang buhay ni Iris kung ang ibang lalaki ay hindi sumuko sa mga pagnanasa na iyon. Gayunpaman, hindi ito ang oras para makipagtalo tungkol sa kung sino ang tama, at kaagad si Marco. Sinaksak ng punyal ang dibdib ni Richard. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sa kanyang huling hininga, nagngangalit si Richard, mahigpit na hinawakan ang hita ni Marco, at sinigawan si Iris. Tumakbo. Walang halaga ang buhay ko, kaya hindi mahalaga kung mamatay ako. Iligtas ang iyong sarili. Huwag mo akong alalahanin. Mapait na ngumiti si Richard kay Iris bago ang nalalapit nitong kamatayan. Kahit nagalit siya sa kaibuturan, nanatili siyang tapat na Richard sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Napagpasyahan niyang hindi na siya magiging ganoong klaseng tao muli sa susunod niyang buhay. Ang mapait na ngiti ni Richard ay sumasaklaw sa napakaraming emosyon, kabilang ang pagkaasim, kalungkutan, at kawalan ng pag-asa. Natigilan ang maselang katawan ni Iris. Tila nababasa niya ang kahinaan at kalungkutan ni Richard sa pamamagitan ng kanyang ngiti, at malayo ito sa matapang at malakas na hitsura na ipinakita niya. Hindi nakatakas si Iris dahil alam niyang isang walang kwentang pagsisikap iyon nang mamatay si Richard. Nang makita ang pagkamatay ni Richard, namutla ang magandang mukha ni Iris at bumagsak siya sa lupa. Bagamat binubuli siya ni Richard kanina, hindi may iwasang malungkot siya nang makita niyang isinuko ang kanyang buhay para iligtas siya. Kasabay nito, ang pagbuhos ng dugo. Mula sa dibdib ni Richard at nabahiran ang palawit na nakasabit sa kanyang leeg. Walang nakapansin sa puting ningning sa pendant na nagsimulang pumasok sa katawan ni Richard mula sa sugat. Ako ay isang ninuno ng mga lobo, at ang aking kabantugan ay hindi laban sa maalamat na mga Diyos. Kung ang kapalaran ay nasa sinuman sa aking mga inapo, sila ang magmamana ng nilalaman sa loob ko, nang malapit na siyang mamatay, bumuhos sa isipan ni Richard ang isang buong gulo ng pinaghalong impormasyon. Makalipas ang ilang sandali, tila siya ay bumalik patungo sa liwanag habang ang kanyang maputlang mukha ay naging abnormal na pula at isang hindi kilalang kapangyarihan ang damaloy sa kanyang katawan. Sunod ka, Iris. Ngumisi ang lalaking nakaitim na suit at naglakad patungo kay Iris na may dalang punyal. Napaupo si Iris na paralisado sa lupa habang nakatingin sa kanya. Nang kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Sa likod mo. Galit na sigaw ng isa pang lalaki ngunit sa kasamaang palad huli na ang lahat. Kinuha ni Richard ang punyal sa lupa, biglang tumayo, at sinaksak ang lalaking nakaitim na suit mula sa likuran. Paano, ang lalaking nakaitim na suit ay biglang lumingon, tumitig kay Richard, at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Patay na siya bago pa niya maisip paano ka nakabalik. Ay Kabanata 4. Nagkamit ng walang limitasyong kapangyarihan si Richard pagkatapos mabuhay muli, at bagamat hindi niya ito agad-agad makabisado, sapat na iyon para harapin ang dalawang tulisang iyon. Natigilan ang natitirang tao nang makita ang nangyari, at sinamantala ni Richard ang pagkakataong sunggaban siya bago bumagsak sa tubig. Nakita ni Iris ang buong bagay at iniisip kung mamamatay silang magkasama. Isang magkasalungat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Maaaring nakakainis ang lalaki, ngunit handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas siya kahit na ang kanilang pagtatagpo sa araw na iyon ay nagkataon lamang. Nanghihina na ang mga paa ni Iris sa puntong iyon, at kailangan niyang gumapang para marating ang gilid ng tubig. Ang kanyang emosyon ay ganap na gulo dahil hindi siya sigurado kung gusto niya o hindi na muling lumabas si Richard. Maaaring siya ang nagligtas sa kanya, ngunit ang kanyang malinis na katawan ay hinawakan at nakita niya, hindi pa banggitin ang katotohanan na halos hinalikan siya nito sa panahon ng bibig sa bibig na resuscitation. Kinagat ni Iris ang kanyang labi at naghintay, ngunit hindi siya nagpakita ng mga senyales ng muling paglabas. Iniisip niya kung namatay ba siya o nakaligtas at hindi sigurado sa kanyang kapalaran. Walang kamalay-malay na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at wala siyang nagawang pigilan ang mga ito na dumating. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng busina ng sasakyan. Sinimulan na ng mga bodyguard ng mga Young ang paghahanap sa kanya. Sinuot niya ang damit ni Richard at nagpatuloy sa paghihintay.
Nang makumpirma niyang hindi nakalabas si Richard sa tubig, malumanay niyang sinabi sa ilog, Iris Young ang pangalan ko. Come and see me sometime. Tumalikod si Iris at umalis ngunit hindi niya alam na narinig ni Richard ang lahat ng sinabi niya sa ilalim ng tubig. Iris. Napakagandang pangalan. Pagka-uwi, tila nawala ng malay si Iris habang nag-utos ng grupo ng mga bodyguard na sumisid sa ilog at hanapin si Richard. Sa huli, gayunpaman, walang nakitang bakas sa kanya. Ang alam lang nila ay ang pangalan niya ay Richard Wolf, na kilala bilang manugang na namuhay na parang aso kasama ang pamilya ng kanyang asawa. Natagpuan din ng isa sa mga bodyguard ang kanyang ID card, na sinasabing natuklasan sa isang recycling center. Parang may mali sa buong sitwasyon. Si Marilyn at Helen ay parehong naghintay sa labas ng Civil Records Office. Paminsan-minsan, itinaas ni Marilyn ang kanyang pulso upang tingnan ang oras kanyang relo. Lalo lang nadagdagan ang galit niya sa bawat minutong lumilipas. Napagkasunduan na niya si Richard na tapusin na ang hiwalayan nila noong umagang iyon, ngunit halos tanghali na at wala pa ring nakikita si Richard. Ay hindi maabot noong sinubukan niyang gawin ito kanina. Wala siyang ideya kung saan siya nagpunta at wala siyang paraan para makontak siya. Habang lumalaki ang pagkainip ni Marilyn, nagpakita sa wakas si Richard. Halos malagutan siya ng hininga nang tumakbo siya mula sa dikalayuan. Punit-punit ang kanyang damit, at parang siya ang epitome ng kahihiyan. Pagkatapos ng pananakot ni Richard kay Iris, nalaman niyang anak si Iris ng isang maimpluwensyang pamilya. Dahil dito, hindi na siya nang ahas na muling bumangon mula sa tubig at nagpasya na lang na magtago sa ilalim ng tubig. Matapos ipalagay ni Iris na patay na siya at makausap ang ilog, naramdaman pa rin ni Richard na may mga bodyguard na naghahanap sa lugar. Kaya't nagpasya siyang lumangoy sa agos at lamusong, ngunit kalaunan ay nahimite sa tubig dahil sa lahat ng kanyang pinagdaanan noong gabing iyon. Paggising niya, bandang 9 na ng umaga. Naalala niya kaagad ang hiwalayan nila ni Marilyn, na nagtulak sa kanya na sumugod dahil gusto niyang makawala sa kanya sa lalong madaling panahon. Si Marilyn, gayunpaman, ay tumakbo palapit sa kanya at itinaas ang kanyang kamay para bigyan si Richard ng isang malakas na sampal. Saan ka nagpunta kagabi, ikaw? Walang kwentang basura. Di ba sabi ko sa'yo kagabi maghihiwalay tayo kaninang umaga? Halos tanghali na. Masyado mong sinasayang ang oras ko. Marilyn lambasted. I was busy last night. Tinakpan ni Richard ang kanyang mukha. How he wished he could slap her back kung may lakas lang siya ng loob na gawin iyon. Sa huli, ang tanging magagawa na lang niya ay magnganga ang kanyang mga ngipin at tiisin ang kahihiyan. Ano kayang pinagkakaabalahan ng isang walang kwentang B***** na tulad mo? Lumabas ka ba at nakitulog sa iba dahil nagalit ka sa nangyari kagabi? Lumapit si Helen na may kakaiba sa mukha. Sobrang-sobrahan mo siya, Nay. Walang babaeng maghahangad ng basurang tulad niya, not unless bulag sila. Kahit na maghanap ng mga kabit, wala siyang pera na pambayad sa kanila. Natatawang sabi ni Marilyn. Namula ang mukha ni Richard, tapos namula, at hindi niya napigil ang tumangala dahil sa pangungutya ng dalawang babae. Ito ay mahalaga pa rin. Nasasaktan ako kapag nakikita kita. Let's get this divorce done and over with. Malamig na ngumuso si Marilyn bago tumalikod at buong pagmamalaki na naglakad patungo sa entrance ng Civil Records Office. Sa pagkakataong iyon, awkward na sinabi ni Richard, sa tingin ko ay hindi natin magagawa iyon. Nawawala ang ID card ko. Noong pinalayas mo ako sa bahay kahapon, itinapon mo lahat ng gamit ko sa basurahan. Ang aking ID card ay kasama sa mga dokumentong iyon, ngunit ni isa sa inyo ay hindi nakapansin ito. Ngayong ipinadala na ito sa basurahan para sunugin, wala nang paraan para mahanap ang aking ID. Ano? Isang natigilan na si Marilyn ay bumaling muli upang titigan si Richard at nakangising sinabing, gumamit ka lang ng anumang dahilan. Pwede ba hindi mo na kailangan makipag-divorce diba? Sino ang sinusubukan mong lokohin? Sinasabi na nawala mo ang iyong ID card. Lalaki ka ba? Helen then added, absolutely. Kung ayaw mo ng hiwalayan,
Sabihin mo lang. O nag-e-enjoy ka ba sa pagiging cocked? Siguro lihim kang natutuwa sa pagpapalaki ng anak na hindi sa iyo. Nagsasabi ako ng totoo. Nawawala ang ID card ko. At kasalanan mo rin. Ano ang kinalaman nito sa akin? Mariin na ikinuyong ni Richard ang kanyang mga kamao at sa sobrang pag-aalala ay namula ang kanyang mga mata. Kahit na gusto niyang hiwalayan kaagad si Marilyn, wala siyang magagawa kung wala ang kanyang ID card. Sa sandaling iyon, dalawang sasakyan, isang marangyang Porsche at isang itim na Audi, ang huminto sa harap ni Richard. Nang bumukas ang pinto ng Porsche, lumabas sa kotse ang isang binata na mga 26 o 27 taong gulang. Nakasuot siya ng sunglasses at isang set ng mamahaling designer na damit. Ilang sandali pa, dalawang bodyguard na nakasuot at leather na sapatos ang lumabas sa Audi at sinundan ng binata sa marangal at magarbong paraan. Mabilis itong nakatawag ng atensyon ng maraming dumaraan. Masasabi ng lahat sa isang sulyap na ang binata ay tiyak na isang layaw na anak na mayaman. Habang mayabang na tanong niya, di ba sabi mo hihiwalayan mo ang walang kwentang asawa mo ngayon? Bakit hindi ka patapos sa divorce procedures? Anak, may balita ba ako sa'yo? Ang walang kwentang B** na ito ay sadyang late na dumating kaninang umaga, at nagmatigas na tumanggi na makipag-divorce dahil paulit-ulit niyang sinasabi na nawala ang kanyang ID card. Hindi mo ba iniisip na katawa-tawa lang siya? Marilyn glared fiercely at Richard. Sino bang may sabing hindi ka makakapag-divorce ng walang ID card? Kaibigan ko si manager dito. Sumama ka sa akin, isasama kita para ayusin ito. Madiin na ikanawit ni Brody ang kanyang kamay sa balingkinitang baywang ni Marilyn habang malamig na nakatingin kay Richard. Isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata habang sinasabing, I'm warning you, kid. Mas mabuting ituloy mo ang hiwalayan na parang mabuting bata. Kung susubukan mong makipaglaro para makatabi mo si Marilyn, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito habang buhay. Pakinggan mo yan, tanga. Kahit na wala kang ID card, maaari pa ring pumunta ang aking asawa upang matiyak na magpapatuloy ang diborsyo. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin mo ngayon. Ngumiti si Marilyn kay Richard at binigyan ng halik sa pisngi si Brody. Pagkatapos ay naglandi ang dalawa sa isa't isa habang papasok sila sa gusali. Walang sino man ang makapagdududa na sila ay isang kakilakilabot na mag-asawa. Naikuyong ng mahigpit ni Richard ang kanyang mga kamao at puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi lang siya kinurot ni Marilyn kundi sadyang ipinakita pa rin sa kanya. Pagmamahal sa lalaking nasa harapan niya. Walang hangganan ang kanyang kalupitan. Richard. Kabanata 5. Paumanhin, Miss Manson. Ayon sa batas ng kasal, mayroong isang buwang cooling-off period kapag naghain ng diborsyo. At saka, wala ang iyong asawa ng ID card, kaya hindi namin maproseso kaagad ang iyong diborsyo. Isang babaeng staff na magalang na ibinalik ang lahat ng mga dokumento kay Marilyn. Screw this. Bakit may cooling off period bago ako makapag-divorce? Tawagan ang iyong manager. I want him to proceed with it right away. Galit na hinampas ni Brody ang mesa. Sir, I'm just following the rules. Hindi natuwa ang staff na babae pero pinanatili pa rin niya ang pagiging magalang. Don't give me that crap. Sabi ko tawagan mo manager mo. Bingi ka ba? Marahas na sigaw ni Brody. Nagdulot siya ng napakalaking kaguluhan kung kaya't lahat ay nakatingin sa kanya o nakatitig sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganoong insidente doon. Sa sandaling iyon, ang mga matataas na opisyal sa loob ng naalarma rin ang Civil Records Office, at nagmamadaling tumakbo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na medyo mataba ang katawan. Ikaw pala, Brody. Please calm down. Hindi alam ni Amber kung sino ka. Hindi niya sinasadya, patawarin mo sana ako, ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na humihingi ng tawad bago tumalikod at pinagalitan ang babaeng tauhan. Kilala mo ba kung sino ito, Amber? Siya ang boss ng Sullivan Enterprises. Dapat kang humingi ng tawad kaagad. Sullivan Enterprises. Nagulat ang mga tao sa paligid.
Ang Sullivan Enterprises ay isang kilalang upstart sa Springfield City. Ang kabuuang mga ari-arian nito ay umabot sa kalahating bilyon at mayroon itong nakakabaliw na yaman. Siya ang uri ng tao na hindi dapat masaktan ng sinuman. I'm sorry, Mr. Sullivan. Nagkamali ako. Patawarin mo sana ako. Natakot si Amber kaya mabilis siyang bumangon at yumuko kay Brody bilang paghingi ng tawad. Nasiyahan si Brody dito, at kasabay nito, nasiyahan siya sa mga nakakatakot na titig ng mga tao sa paligid niya. Mr. Lowe, pakibilasan ang hiwalayan para sa aking babae. And while you're at it, register our marriage too. Yes, I will do it right now. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at pinroseso ang hiwalayan nina Richard at Marilyn pati na rin ang kasal nina Marilyn at Brody. Nakakagulat ka, mahal. Gusto ko ang side mo. Si Marilyn ay yamakap sa mga bisig ni Brody na parang isang kuting at sinabing mapanlinlang. Ang kapangyarihan at impluwensya ni Brody ay nagdulot ng pagmamalaki kina Marilyn at Helen. Sino siya? Paano niya nakilala ang panganay na young master ng Sullivan Enterprises? She is one lucky woman. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi maiwasang mapatingin kay Marilyn, kasama ang ilan sa mga kabataang babae na nagpapakita. Medyo kapansin-pansing hitsura ng selos. Marilyn basked in the limelight as she giggled and smiled. She became as pretentious as could be. Samantala, naramdaman agad ng lahat na inagaw ang posisyon ni Richard sa relasyon. Lahat ay nakatingin sa kanya ng kakaiba, na may ilang naaawa sa kanya habang ang iba ay nagpakita ng paghamak. Lalong napahiya si Richard bilang resulta, at nais niyang maghukay na lamang siya ng isang butas at lunggayan ito. Humarap na aalis na si Richard nang pigilan siya ni Brody. Aalis na agad. I won't let you off so easy. Malamig na ngumiti si Brody. Napasubsob ang mukha ni Richard. Anong balak mong gawin sa akin? Ano sa tingin mo? Masyado mong sinayang ang oras ng babae ko kaninang umaga, at mariin mong tinatanggihan na ituloy ang hiwalayan sa dahilan na nawala mo ang iyong ID card. Sa tingin mo ba hahayaan ko na lang na dumausdas ang lahat ng iyon? Ngumisi si Brody. Nilinaw ko na ang sarili ko, di ba? I never refused to divorce her and my ID card is missing, pinigil ni Richard ang galit niya. Don't give me that crap. Sa tingin mo ba ganun lang ako kadaling lokohin? Ngumiti si Brody nang mapanlate at tumalikod para utusan ang dalawang bodyguards niya, saktan mo siya. Turuan ng leksyon ang tanga. Ipakita sa kanya kung ano ang nakalaan para sa kanya kung sinubukan niya akong linlangan. Naiintindihan. Ngumiti ang dalawang bodyguard habang nakataas ang kanilang mga kamao para suntukin si Richard. Madalas na nagsasanay sa labanan ng dalawang bodyguard at agad na itinapon sa lupa si Richard. Naiikot lang ni Richard ang kanyang ulo sa isang bola gamit ang kanyang mga kamay at dumanas ng sunod-sunod na suntok mula sa mga kamao at paa ng mga bodyguard. Nakakaawa siya. Mas gugustuhin ko pang mamatay kung ako ay walang silbi gaya niya. Nagsimulang magbulungan ang lahat doon habang nakatingin kay Richard ng may higit na pakikiramay at paghamak. Alam nila na marahil ay simula pa lamang ito dahil sa impluwensyang halos gagawin ng Sullivan Enterprises. Tiyak na nagsasaad ng kapahamakan para sa kinabukasan ni Richard. Biglang, isang malakas na tili ng mga sasakyang nagpeprino ang narinig. Isang pinahaba, binagong bersyon ng isang nakakatakot na Rolls-Royce, na sinundan ng dalawang itim na Mercedes-Benz, ay tumigil sa labas mismo ng Civil Records Office. Ang bumukas ang pinto ng Rolls-Royce at lumabas sa kotse ang isang maganda, matangkad, at matikas na 23 o 24 anyos na babae. There was a certain air of elegance to her character. Sa likod ng glamorous na babaeng iyon ay 6 na bodyguards. Bawat isa sa mga bodyguard ay may matipunong figure at matalas na mata. Sa isang sulyap, masasabi agad na silang lahat ay mga top-notch combat trainees. My God, it's Iris. Si Iris, ang panganay na anak ng mga Young. Nakilala ng ilang tao. Kung sino ang magandang babaeng iyon at hindi napigil ang sumigaw ng malakas.
Si Iris ay hindi isang pampublikong figura, at hindi maraming tao ang nakakita sa kanya ng kanilang sariling mga mata. Gayunpaman, ang kanyang reputasyon ay nauna sa kanya, dahil siya ang hiyas ng mga kabataan at isa sa ang 4 na kilalang mga dalaga sa Springfield City. Sa sandaling ihayag ng isang tao sa karamihan ng pagkakakilanlan ni Iris, agad na napagtanto ng lahat na ang kaakit-akit at marangal na kagandahang ito sa kanilang harapan ay ang diyosa na hinahangad ng marami sa mga tauhan ng Springfield City. Sabi nila iyan. Si Iris ay hindi pa nagka-boyfriend at palaging single. Bakit siya pupunta ngayon sa Civil Records Office? Nagkaroon na ba siya ng boyfriend? May balak ba siyang magpakasal? Lahat ay may curious na hitsura sa kanilang mukha, at sa sandaling may mga bulong na ang layunin ni Iris ay malamang nakunin ang kanyang sertipiko ng kasal, ang lahat ng mga lalaking naruroon ay tila nalungkot. Ang paninibugho sa puso ng bawat lalaki ay hindi na makontrol, dahil lahat sila ay nagtataka kung sino ang maswerteng chap na kinagigiliwan ni Iris na diyosa. Hindi pinansin ni Iris ang maningning na tingin ng lahat, pumasok sa bulwagan, at dumiretso sa direksyon ni Brody. Brody's namumula ang mukha, at ang kanyang puso ay tumibok sa pananabik. Siya ang pinakamatandang young master ng Sullivan Enterprises at isang kilalang figure sa business circle. Natural lang na nakilala niya si Iris noon. Napabuga siya ng tubig sa unang pagkakataon na nakita niya si Iris, at pagkatapos ay ginawa niya itong diyosa sa kanyang mga panaginip. Gayunpaman, ang mga Young ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Springfield City, kasama ang isang impluwensyang sumasaklaw sa militar, politika, at negosyo. Sa makatuwid ay mas malakas sila kaysa sa Sullivan Enterprises at nangunguna sila ng maraming taon kaysa sa huli. Kwalipikadong gawin ito. Gayunpaman, nagulat siya, nagkusa si Iris na lumapit sa kanya, na labis na ikinatuwa niya kung kaya't nawalan siya ng lakas. Kabanata 6. Miss Young, nandito ka ba para makipag-usap sa akin? Masiglang bati ni Brody sa kanya na parang sarat na kamakawag-kawag ng buntot, huminto lamang sa pagluhod at pagdila sa kanyang mga paa. Hindi man lang nilingon ni Iris si Brody at lumingon sa kanya para tingnan si Richard. Sa sandaling pagtitig niya sa kanya, isang bakas ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang malamig at magandang mukha. Hindi siya nagligtas sa pagsisikap na hanapin si Richard noong nakaraang gabi, dahil naniniwala siyang buhay pa si Richard. Ang B** na iyon ang isang hindi pinahintulutang mamatay ng ganoon kadali ang lalaki pagkatapos niyang madama ang damdamin mula sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, ginamit niya ang kanyang sarili sa mga mapagkukunan ng Youngs ng umagang iyon upang makuha ang bawat detalye tungkol kay Richard. Sa huli ay nalaman niya ang tungkol sa plano ni Richard na hiwalayan si Marilyn. Dahil dito, agad siyang sumugod sa Civil Records Office upang tingnan kung mahahanap niya si Richard. Oo nga, nakita niya ang isang taong kahawig ni Richard na nakayuko sa lupa habang nakayakap sa ulo nito. Hindi niya makita ng malinaw ang hitsura nito, at hindi niya makumpirma kung siya nga ang hinahanap niya. Tumigil ang dalawang bodyguard sa paghampas kay Richard dahil nandoon si Iris. Tumangala si Richard matapos maramdaman ang bahagyang pagbabago sa kapaligiran. Lo and behold, ang una niyang nakita ay ang malabo at puno ng emosyong mga mata ni Iris. Iris! Ikaw na! Natatarantang napatayo si Richard dahil hindi niya inaasahang makikita niya si Iris ng ganoon kaga. Napatingin si Iris kay Richard na may salungat na ekspresyon. Bagamat napakadamdamin niya, may bahagi sa kanya na gustong pigilan ang mga emosyong iyon. Malakas ang pagnanais niyang pag-alitan ang bastos na iyon para sa pakiramdam niya, ngunit hindi may kakailan na iniligtas niya ang kanyang buhay. Sa huli, nang inig ang maselang katawan ni Iris, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata na parang umaapaw na ilog. Hindi siya mapigilan. Sa iba pang emosyon, ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni Richard. Natulala si Richard. Si Brody, Marilyn, at Helen ay natulala nang makita ang nangyari. Lahat ng naruroon ay tumahimik din. Hindi nila pinangarap na si Iris, ang babae na unang niranggo sa 4 sa pinakamagandang babae ng Springfield City, ay magkukusa na tanggapin ang nakalulungkot na dahilan ng isang lalaki.
Ito ay nakakagulat. Higit pa rito, marami sa mga naruroon doon ay itinuring si Richard bilang isang walang kwentang tao pagkatapos na agawin ni Brody ang kanyang asawa, at ang paghamak lamang nila kay Richard. Ang mga tungkulin ay nabaligtad, gayunpaman, at sila ang gumawa ng katangahan sa kanilang sarili. Ang lalaking itinuring nilang walang kwentang basura ay nagawang manalo kay Iris, ang numero 1 diyosa na hinahangad ng lahat ng lalaki sa Springfield City. Tumingin sila kay Richard na may nakakabaliw na selos. At wala nang ibang gusto kundi ang wakasan ng kanyang buhay. Kung nakakamatay lang ang tingin, 10,000 beses nang namatay si Richard. Nang mawalan ng malay si Richard, agad niyang tinulungan si Iris na makawala sa kanyang mga braso at sinabing, "Iris, bakit ka nandito?" "Nandito ako para sa iyo," may bahagyang pamumula sa magandang mukha ni Iris. Ngunit nang makita niya ang isang pahid ng dugo na tumutulo mula sa sulok ng bibig ni Richard, inalis niya ang lahat ng iniisip tungkol sa paggunita. Kasama si Richard. Inabot niya ang sugat sa gilid ng bibig ni Richard, at medyo nagyelo ang kanyang magandang mukha. "Paano mo napunta yan sa mukha mo, Richard? Sino ang nanakit sa iyo?" "Ako," sumulyap si Richard kay Brody nang hindi sinasadya. "Ginawa mo ito, Brody." Nagalit si Iris at tinapunan niya ng malamig na tingin si Brody. Masusing pagsisiyasat siya sa background ni Richard at alam niyang niloko ng asawa niyang si Marilyn. Siya kay Brody. Sinira ni Brody ang kasal ni Richard at nagbanta na tatapusin ang buhay ng huli. Nakakahiya talaga. Kinilig si Brody, at humakbang si Marilyn bago pa siya makasagot. "Sino ka ba? How dare you talk to my husband like that? Alam mo ba kung sino siya?" "Siya ang pinakamatandang young master ng Sullivan Enterprises." Mayabang na saway ni Marilyn. Hindi niya nakita si Iris noon at wala siyang ideya kung sino si Iris. Ang alam niya lang ay ang hitsura ni Iris ay kaga sa kanya sa lahat ng paraan, kaya't napalingon si Iris pagkatapos pumasok. Si Marilyn ay nagseselos at hindi nasisiyahan. "Asawa ka ba ni Richard, Marilyn?" Ngumiti si Iris at nahulaan agad ang pagkakakilanlan ni Marilyn. "Ako nga. O sa halip, ako noon. Hiniwalayan ko na siya. Isa siyang walang kwenta na pulubi at kung tutusin sa paraan ng pagyakap mo sa kanya na parabang siya ay isang uri ng kayamanan, tiyak na walang kwenta ka rin sa kanya." Ngini siya ni Marilyn, ngunit bago pa siya makapagpatuloy ay sinampal siya. Kabanata 7. Umalangaw-ngaw ang malutong na sampal sa loob ng opisina matapos magtaas ng kamay si Iris at bigyan ng mahigpit na sampal si Marilyn. "Oh, pasok na, ****. Ang lakas ng loob mong sampelan ako." Tinakpan ni Marilyn ang kanyang pisngi. Namumula ang mga mata niya sa galit habang sumusugod kay Iris na may masamang hangarin. Mabilis na tumugon si Iris at binigyan ng backhand na sampal sa kabilang pisngi si Marilyn. Hindi tatanggapin ni Marilyn ang kahihiyan sa ganoong paraan. Nadapa siya at umiyak kay Brody, "Darling, this **** slap me. Kailangan mong makamit ang hustisya para sa akin." "Hustisya, pa ako?" Isang galit na Brody ang sinampal ng malakas si Marilyn na siya ay nahulog sa lupa. Natigilan si Marilyn sa sampal at tila hindi makapaniwala. "Sabi ko sampelan mo siya. Bakit mo ako sinasampal sa halip? Para sa iyo ang sampal na iyon. Alam mo ba kung sino ito?" "Ito si Iris, ang panganay na anak ng mga kabataan. Sinusubukan mo bang sirain ang mga Sullivans?" Galit na saway ni Brody. Natulala si Marilyn at sa wakas ay napagtanto niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Ang mga Sullivans ay isang mayayamang pamilya sa Springfield City. Sila ay isang pangalawang rate na puwersa sa pinakamahusay, at ang kanilang impluwensya ay malayo sa likod ng isang tunay na first-rate na pamilya tulad ng mga Young. Ano ba, kahit ang ama ni Brody ay hindi maglalakas loob na saktan si Iris kung siya ay dumating ng personal. "Huwag kang magalit, Miss Young. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan." Nagmamadaling yumuko si Brody at ngumiti ng paumanhin. "Hindi pagkakaunawaan. Wala akong nakitang hindi pagkakaunawaan." Ngumisi si Iris, saka inutusan ang ilang bodyguard sa likod niya, binubuli ng mga taong ito ang kaibigan kong si Lou.
Pwede mo ba silang turuan ng leksyon para sa akin, please? Titigil ka lang kapag sinabi ko. Naiintindihan. Ginawa naman ng mga bodyguard ang sinabi sa kanila at agad na pinalibutan si Brody at ang dalawa niyang bodyguard. Si Marilyn naman ay isang babae, at hinihingal na siya matapos siyang sampilan ni Iris ng 2 beses. Kaya naman, nagpa siya si Iris na huwag gawing mas mahirap ang mga bagay para kay Marilyn. Walang ganoong swerte si Brody at ang 2 bodyguard. Pinalibutan silang 3 ng 6 na bodyguard ni Iris sa gitna habang nagsimula silang manuntok at sumipa ng walang awa. Miss Young, na-realize ko ang pagkakamali ko ngayon. Patawarin mo ako. Paulit-ulit na sigaw ni Brody. Siya ay pumulupot na parang bola, tinakpan ang kanyang ulo ng kanyang mga braso, at walang katapusang humingi ng awa. Bakit ko sasabihin sa mga tauhan ko na tigilan na kung hindi ka man lang nagpakita ng awa kay Richard kanina? Malamig na bumantong hininga si Iris at nagsalita na may bakas ng galit at lamig sa boses. Lalong naging malupit ang mga bodyguard. Natikman lang ni Marilyn ang pagiging mabigat ni Iris, kaya naman napaupo na lang siya ng may pag-aalala sa tabi ni Brody dahil natatakot siyang humakbang pasulong at pigilan siyang bugbugin ng bodyguard ni Iris. Kung mayroon kang kung ano ang kinakailangan, bakit hindi ka lumapit sa akin sa halip na magtago sa likod ng isang babae? Galit na saway ni Marilyn kay Richard na sinalubong naman ng malamig na tingin ni Richard. Gayunpaman, lumakad pa rin siya sa gilid ni Iris at sinenyasan si Iris na huminto. Maaari mong sabihin sa kanila na huminto na, Iris. Nagpapasalamat ako sa iyong kilos, kaya't itigil na ito. Napatingin si Iris sa ekspresyon ni Richard at agad niyang naintindihan ang gustong ipahiwatig ng kanyang determinadong tingin. Naisip niya na gusto ni Richard na personal na makaganti sa hinaharap, at ayaw niyang umasa sa kanya para makamit iyon. Tama ang kanyang hula, at ang mga salita ni Marilyn ay isang jab sa pagpapahalaga sa sarili ni Richard. Ang kahihiyan na naranasan ni Richard sa araw na iyon ay mananatili sa kanyang alaala, ngunit umaasa pa rin siyang umasa sa kanyang sarili upang maalis ang kahihiyang iyon sa hinaharap. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong patunayan ang sarili kung aasa siya kay Iris na babalikan sila para sa kanya. Ang swerte niyo ngayon. Ililibre ko kayong 2 ng 1 beses lang para sa kapakanan ni Richard. Malamig na ngumuso si Iris, saka tumalikod at ngumiti kay Richard. Maraming bagay ang gusto kong pag-usapan sa iyo. Sumama ka sa akin. Tumango si Richard bilang tugon. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan si Marilyn nang sumakay siya sa sasakyan at umalis kasama si Iris. Sa dagandong ng makina, ang nakakatakot ngunit marangyang Rolls-Royce ay tumilapon. Sa kabaligtaran, hindi na masyadong maluho ang hitsura ng malabo na Porsche ni Brody. Damn it! Paanong ang isang walang kwenta gaya ni Richard ay makikipag-ugnay sa isang babaeng tulad ni Iris? Nakitulog ba siya nang hindi siya umuwi kagabi? Inis na inihakbang ni Marilyn ang kanyang mga paa. Bagamat walang duda na si Marilyn ang nagpal-ayos kay Richard, naramdaman niyang hindi siya karapat-dapat kay Richard nang magpakita si Iris. Kabanata 8. Lalong nagalit si Marilyn habang iniisip ang nangyari. Hindi nagtagal ay bumangon si Brody mula sa lupa sa pagkabalisa. Pambihira siyang mukhang miserable na may asul na ilong at namamaga ang mukha. Imposible. Si Iris ang panganay na binibini ng mga kabataan. Siya ay isang napakarespetadong tao. Wala sa mga mayaman at makapangyarihang binata ng Springfield City ang nakatawag sa kanya ng pansin, kaya paano nagawa ng isang basurang tulad ni Richard? Baka nagkataon lang na magkakilala silang dalawa. Tinakpan ni Brody ang kanyang mukha at napaungol sa sakit. Si Iris ay isang diyosa sa kanyang mga mata, malakas na naiiba sa kanyang mababang impresyon kay Richard. Mas maaga siyang mamatay kaysa maniwala na may espesyal na relasyon sina Richard at Iris. Tama ka. Hindi maaaring magkagusto sa kanya si Iris maliban kung siya ay bulag. Ngunit sa pag-iisip, kahit na si Iris ay bulag, hinding-hindi niya magugustuhan ang ilang basurang tulad niya. Napangiti si Marilyn ng hindi maganda, at ang kanyang puso ay naging mas magaan. Who cares what kind of relationship meron sila?
Kasalanan lahat ni Richard kung bakit nangyari ito sa akin. I'm going to get back at him for this. Bakas sa mukha ni Brody ang sama ng loob. Hindi niya kayang guluhin ang mga Young at natatakot din siyang magtanim ng sama ng loob kay Iris. Dahil dito, sinisi niya ang lahat kay Richard. Hindi naiwasang mapamura ang mga nakapaligid sa paligid nang makita nila kung gaano kawalan Gia sina Brody at Marilyn. Nakita ng lahat kung paano hinikayat ni Richard si Iris na palayain si Brody. Gayunpaman, hindi nagpakita ng pasasalamat si Brody at sa halip ay nagalit kay Richard. Masyadong walang hiya. Sa kasamaang palad, ang mga Sullivans ay makapangyarihan, at ang magagawa lang ng iba ay hamakin siya ng tahimik nang hindi sinasabi ito sa kanyang mukha. Si Richard ay walang naiwan pagkatapos makipaghiwalay kay Marilyn. Siya ay walang mga gamit, at ang pinakamahalaga ang pangangailangan para sa kanya sa sandaling ito ay isang lugar na matutuluyan. Ang Sovereign Hotel ay isa sa mga pinakamarangyang 5-star na hotel sa buong Springfield City, at binalak ni Iris na doon muna siya manirahan pansamantala. Maaari rin niyang itanong sa kanya ang eksaktong detalye ng nangyari noong nakaraang gabi. Nang makarating sila sa hotel, sinenyasan ni Iris ang kanyang mga bodyguard na maghintay sa labas habang pinapasok niya si Richard. Sila. Nang lumakad si Richard sa red carpet ng hotel, tumingin siya sa paligid at laking gulat niya kung gaano kaganda at karangyan ang palamuti. Hindi siya nakatapak sa isang lugar na kasing high-end ng isang 5-star hotel, at hindi niya maiwasang hindi. Medyo hindi komportable na naroon. Higit pa rito, ang kanyang mga punit na damit. Malaki ang kaibahan sa hotel. Nag-iingat siya sa bawat hakbang dahil nag-aalala siyang baka madungisan ng sapatos niya ang high-end na red carpet ng hotel. Hold it! Isa itong high-end na hotel. Bawal pumasok ang mga pulubi. Shoo! Mamaalamos ka sa ibang lugar. May dumating na isang batang 27 o 28 anyos na babae na nakasuot ng uniforme ng supervisor. Naglagay siya ng pagiging superior at marahas na sinigawan ang dalawang katulong na bumati kina Iris at Richard. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Bulag ka ba? Paano mo papasukin ang isang pulubi? Sino ang tinatawag mong pulubi? Nagulat si Iris at saglit na hindi alam ang isasagot. Ilang sandali pa, nakita niyang lumakad ang supervisor kay Richard bago ito itinuro. Umalis ka rito, kaawa-awa mong pulubi. Sigaw ng supervisor, na hindi na talaga siya tinutulak palabas. Nakaramdam na si Richard ng hiya sa sarili, sa simula, at namula ang mukha niya nang pag-alitan siya ng supervisor. How he wished he could just burrow into a hole in the ground. Naintindihan ni Iris ang nangyari at agad na nanlamig ang magandang mukha nito. Itinulak niya ang daliri ng babae at sinabing, ikaw ang bulag. Mukha ba siyang pulubi sa'yo? Kaibigan ko siya. Nandito kami para mag-book ng kwarto. Mag-book ng kwarto. Tiningnan ng supervisor si Iris mula ulo hanggang paa. You dress like a rich lady but you're booking a room with a pulubi. Ipagpalagay ko ay pareho ka sa kanya noon. Lumabas na kayo sa hotel namin. Galit na galit si Iris. Ang mga mean people lang na tulad mo ang makakapagsabi ng mga ganyan. Nasaan ang manager mo? Sabihan mo siyang lumabas dito at makipagkita sa akin. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mong hingin ang manager namin? Ngumiti ng masama ang supervisor. Nanginginig si Iris sa galit. Kung hindi niya napigilan ang sarili para sa kapakanan ng kanyang pagkakakilanlan, sasampalin na niya ang supervisor sa mukha. Na-alerto na ang staff ng hotel sa kaguluhan doon. Isang binata na mga 36 o 37 taong gulang ang sumugod sa lalong madaling panahon. At name tag na may nakasulat na lobby manager Wendell Dyer, ay nakapin sa kanyang suit lapel. Kabanata Siyam. Anong nangyayari, Cheryl? Sabihin mo sakin kung anong nangyari. Tanong ni Wendell. Pinsan. Dumating ka sa tamang oras. Ang dalawang pulubi na ito ay nagdudulot ng gulo at ito ay nakakaapekto sa imahe ng aming hotel. Itinuro ng supervisor sina Iris at Richard na may mapanlit na ekspresyon. Tumingin si Wendell sa direksyon ng daliri ni Cheryl at agad na nakita si Iris.
Ang kanyang unang tingin ay nagdulot ng pagkamangha, dahil siya ay nabihag ng ang magandang mukha at marangal na ugali ni Iris. Sa kanyang ikalawang sulyap, ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago, at ang mga butil ng malamig na pawis ay nagsimulang lumitaw sa kanyang noo. Si Iris ay bihirang magpakita sa publiko, at kakaunti sa mga hindi kabilang sa bilog ng mayayaman o makapangyarihang mga indibidwal ang nakakaalam kung ano ang hitsura niya. Si Wendell ay hindi kailanman kwalipikado na makilala si Iris, ngunit dahil ang negosyo ng mga Young ay sumasaklaw sa maraming industriya, kadalasan ay nagbibigay aliw sila sa mga bisitang VIP o mga pangunahing customer ng kumpanya sa pamamagitan ng pag-aayos ng pananatili para sa kanila sa The Sovereign Hotel. Ang swerte ni Wendell na nakilala ni Wendell si Iris minsan, kaya alam niya ang pagkakakilanlan ni Iris sa isang sulyap. Sa mga sandaling ito, takot na takot si Wendell kaya nanghina ang kanyang mga paa, at halos mapaluhod siya. Hindi siya ang uri ng tao kayang manakit. Nasaan ang seguridad? May tao, tumawag ng security. Ganito ba ginagawa mo ang iyong trabaho sa hotel na ito? Hindi ka ba magmadali at itaboy ang 20 pulubi na iyan? Si Cheryl ay nagsimulang sumigaw na parang walang bagay. Isang kamay at natigilan sa sampal na iyon. You dumb wit. Alam mo ba kung sino ito? Si Iris Young ito. Ang panganay na binibini ng mga kabataan. Matiim na pinandilatan ni Wendell si Cheryl at nguyain niya si Cheryl. Si Cheryl ay ang malayong pinsan niya, na naging dahilan upang aibuli niya ang ilan sa mga mas mabababang rank na attendant sa hotel dahil konektado ito sa kanya ng dugo. Kinaikit niya ang kanyang mga paglabag para sa kapakanan ng kanilang mga kamag-anak, ngunit nagdulot ng malubhang problema si Cheryl sa pamamagitan ng pag-provoke kay Iris. Dahil sa impluwensya ng mga kabataan sa Springfield City, siya ay pagdurusa kasama si Cheryl kung ang usapin ay hindi mapangasiwaan ng maayos. Mabuti. Alam niya na si Iris ang pinakamatandang binibini ng mga kabataan at siya rin ang pinakamataas na kinikilala sa 4 na sikat na dilag sa Springfield City. Kahit na ang mga kabataan ay hindi dumating para sa kanya, ang mga mayamang tagahanga ni Iris ay halos tiyak na sisirain siya ng isang beses. Nalaman nilang nasaktan niya si Iris. Natakot si Cheryl kaya nanghina ang mga tuhod niya. Agad siyang lumuhad at nagsimulang humingi ng awa. Miss Young, sorry kung hindi ko alam kung sino ka kanina. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Please find it in your heart to forgive me, rather than take offense with someone like me who is under you. Nanginginig sa takot si Cheryl at patuloy na nagmamakaawa. Naduraj ang puso ni Wendell nang makita ang walang ekspresyon na mukha ni Iris. Sinaway niya ito ng mariin, sampilan mo ang sarili mo. Saglit na nag-alinlangan si Cheryl ngunit kalaunan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsimulang sampilan ang sarili. Lalo pa niyang sinampal ang sarili habang sinasabing, I'm sorry. I'm so sorry. Sinampal niya ang sarili sa bawat paghingi ng tawad hanggang sa magsimulang magdugo ang sulok ng kanyang bibig. Humihingi ng tawad sa kaibigan ko. Malamig na utos ni Iris. Siyempre, I'm sorry, sir. I was wrong, mukhang wala nang pakialam si Cheryl na pulubi si Richard at agad siyang lumuhad sa harap niya para humingi ng tawad. Nagulat si Richard at medyo na-overwhelm. Noon, nahahati ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa pananatili sa bahay at nagtatrabaho sa kumpanya. Hindi na siya nagpunta kahit saan pa. Ni hindi niya narinig ang tungkol sa 4 na kagandahan ng Springfield City, lalo na ang mga kabataan. Wala rin siyang ideya na ang mga kabataan ay isang maimpluwensyang pamilya, at wala siyang ideya kung gaano kakilakilabot ang mga kabataan. Alam niyang inutusan ni Iris ang kanyang mga bodyguard na bugbugin si Brody nang walang katuturan sa Civil Records Office. Pagkatapos ay naroon din si Cheryl, na takot matapos malaman ang tunay na pagkatao ni Iris kaya lumuhad siya at nagsimulang humingi ng awa. Ang mga Young ay dapat na isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Walang duda na medyo naramdaman ni Richard si Iris noong nakaraang gabi, ngunit si Iris ay tila kumilos na parang walang nangyari, dahilan upang magtaka si Richard kung bakit ganoon ang nangyari. Kabanata 10.
Hinayaan ni Richard ang kanyang imahinasyon na tumakbo ng ligaw sa isang sandali ngunit siniguro na maalis ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Lumapit siya kay Iris at hinayla ang braso nito habang bumubulong, "Forget about her, Iris. Sanay na rin ako sa ganitong treatment," nakaramdam si Iris ng kirot sa kanyang puso. Ramdam niya ang pait at kawalan ng kakayahan sa mga salita ni Richard, kasama ang banayad na pahiwatig ng kanyang pagiging inferiority complex. "Miss Young, ito ay ganap na kasalanan ni Cheryl. Disiplinahin ko siya sa tamang panahon. Please give her another chance to learn from her mistakes." Same time na pakiusap ni Wendell. His hatred to Cheryl started to manifest. Kailangan niyang tiyakin na hindi itutuloy ni Cheryl ang pag-arte ng ganoon sa hinaharap. Maaaring siya ay nabitawan sa pagkakataong iyon, ngunit ang pagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa kanyang mga kalokohan ay sa kalaunan ay magdudulot din ng kapahamakan para sa kanya. "Bumangon ka. Dahil pinili ng kaibigan ko na patawarin ka, papayag akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Sana ay matuto kang hubugin sa hinaharap." Malamig na bumantong hininga si Iris. Kaya niyang magpatawad kapag kailangan ng sitwasyon. Kung tutuusin, hindi niya nagustuhang gamitin ang kanyang pagkatao para mang-api ng iba, at ayaw niyang makipagtalo sa ilang hamak na tao. "Salamat, Miss Young." "Salamat, sir." Sa wakas ay naging matapang na si Cheryl na tumayo, dahil pakiramdam niya ay nabigyan siya ng pardon. Gayunpaman, ang damit sa kanyang likod ay basang-basa na sa malamig na pawis. Marami sa mga panauhin doon ang naalarma. Nang malaman nila na ang marangal at magandang babae sa harapan nila ay si Iris, lahat sila ay may pagtataka habang kumikinang ang kanilang mga mata, na may nagniningas na liwanag. Marami sa kanila ang lihim na naglabas ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng ilang mga larawan, dahil inaasahan nilang makuha ang magandang itsura ni Iris sa camera. Ang hotel. Ang mga hotel ay nakakalito na lugar dahil medyo hindi nararapat na mag-book ng kwarto doon kasama si Richard. Magiging masama lamang para sa kanilang dalawa kung ang anumang hindi pagkakaunawaan o bulong-bulungan ay magsimulang kumalat. Hindi sinasabi na siya ay may malinis na budi at sa makatuwid ay walang dapat ikatakot, ngunit marami sa kanyang mga manliligaw ay mga anak ng mayaman at makapangyarihan. Ang hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng mga ganitong isyo ay madaling magdulot ng hindi kinakailangang gulo kay Richard. Iyon ang huling bagay na gustong makita ni Iris. Ang Dragon Bay Villas ay isa sa pinakasikat, upscale na villa sa Springfield City. Napapalibutan ng mga bundok at ilog ang lugar at biniyayaan ito ng pambihirang magagandang tanawin. Mga taong ang reputasyon ay kasing kahulugan ng kakisigan at karangyan. Bumili si Iris ng 2 set ng mga high-end na damit para kay Richard sa malapit na mall bago bumalik sa villa kasama si Richard. Manatili sa loob. Maaari kang manatili sa aking lugar sa loob ng ilang araw at bibilhan kita ng bahay bukas. Maaari kang lumipat sa iyong bagong tahanan kapag natapos na ang mga pormalidad. Bahagyang namula si Iris sa kanyang magandang mukha. Bilang isang taong palaging pinananatiling malinis ang sarili, hindi niya kailanman pinayagan ang isang miyembro ng kabaligtaran ng kasarian sa kanyang tirahan noon, lalo na ang pag-imbita. Sila ay magdamag. Magkagayunman, gumawa siya ng eksepsyon na iuwi si Richard upang pasalamatan siya sa kanyang negil iligtas buhay na biyaya. Siyempre, ang tanging dahilan kung bakit niya lubos na pinagkatiwalaan si Richard ay dahil iniligtas niya ang kanyang buhay noong nakaraang gabi. Ang integridad na iyon lamang ang nakakumbinsi sa kanya na si Richard ay hindi masamang tao. "Salamat, ngunit hindi muna ako kailangang bilhan ng bahay." Kumaway si Richard sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang mga salita ay madaling mapagkakamalan upang ipahiwatig na gusto niya na manatili sa bahay ni Iris magpakailanman. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, sapat na ang aking pasasalamat kung makakahanap ka ng lugar kung saan ako mangungupahan. Ibabalik ko ang perang ginastos mo sa upa ko kapag nakakuha na ako ng pera, sabi ni Richard na may awkward na ngiti. Ngumiti si Iris bilang ganti at hindi isinapuso ang kanyang mga sinabi. Kinuha niya ang isang ID card at ibinalik ito sa kanya,
na nagsasabing, "Eto ang iyong ID card." Natagpuan ito ng aking mga tauhan sa tambakan ng basura, kaya napaisip ako kung bakit ito nandoon sa simula pa lang. Sagabal ka. Tuwang-tuwa si Richard habang kinukuha ang ID card. Wala man lang siyang pera, ngunit ang pagkakaroon ng ID card ay nangangahulugan na makakahanap siya ng trabaho sa lalong madaling panahon upang matiyak na ang kanyang pinakapangunahing pangangailangan sa buhay ay natutugunan. Namula ang mukha ni Richard nang maalala niya kung paano napunta sa tambakan ng basura ang kanyang ID card. Nahihiya siyang sabihin kay Iris kung gaano kaawa-awa ang buhay niya nang mag-asawa siya, kaya ipinaliwanag niya ang lahat ng hindi masyadong nagdetalye.